Isuzu D-Max na 2013. So share natin to guys. Bali ang problema niya na-check ko na ito dati, kasi tropa tong ating gagawin ngayon, customer. So na-check ko na to yung kanyang pulley assembly. Sira na yon, sira na kasi yung tatlong bilog, yung isang rubber wala na. So nag-inform ako sa kanya. So ang ginawa nila guys, no, bumili sila ng pulley assembly, tapos sila lang yung nagkabit kasi wala naman daw silang gagawin sa stasyon, kaya sila na lang yung DIY nagkabit ng pulley assembly. So ngayon, after nila na ikabit, nakailang spacer na sila, no. So sobrang dikit pa rin ng plate sa pulley. So ang tendency nangyari, umusok to ang plate kasi nagbabaga siya dahil nagkaroon sila ng friction dito sa pulley at saka sa plate. So yan, kung napansin niyo, meron siyang ito, yan, iba na yung kulay kasi umusok siya, nagbabaga siya kasi yung plate at saka pulley nagkiskisan sila guys, no, kasi wala siyang masyadong gap. Yan, tapos dito makikita pa natin yung coil. Yan, yung kanyang coil medyo angat pa siya, so dapat hanggang dito pa yan yung niya, dapat hanggang dito pa yung pulley niya. So tanggalin natin to guys para makita natin yung kung paano nila kinabit yung pulley. Baka hindi masyadong na pasok, kaya ganyan, may konti pa siyang clearance sa dito. Yan, tapos syempre tayo ng preyon para isang gawa. Pinatanggal ko na rin yung evaporator para malinisan na guys. May dumi na naman siya. Ito, yan, may marumi na siya. Para isang gawa, malinisan natin to kasi mag-wash out tayo ng preyon. Tinanggal na lang natin yung evaporator para makliningan, no? Ayan, so ito, tanggalin ko mo lang muna to, yung compressor, para ma-check natin yung pulley at saka plate, kung anong reason guys, bakit ilang spacer na sila, dami na silang spacer nilagay, dikit pa rin. Ayan, so yun yung ating tuklasin dito at i-share sa inyo. Baw, sunugid. Paktay, damage ulit ang kanyang guys, pulley assembly. Kasyagit puliran na ito. Stuck up na naman ang kanyang bearing. Ayan, usak na ang kanyang coil. Naku, bearing ari pa daw yang hindi madisponiran na palit na naman ng buong bagong assembly. Ganito guys. So tawagan na natin siya guys about dito sa kanyang pulley assembly, kung anong desisyon niya, no? So balikan ko kayo mamaya.
Okay, balik tayo dito. At ito guys, no, mapunta talaga tayo dito sa palit ng bago ulit. Bali, pagpalit nila, isang buwan pa lang to, ganitong nangyari, no. So, ngayon, explain ko lang, no, bakit nagkaganito po ito guys. Kasi yung unit ni Sir yan, D-Max is 2013 siya, no. So, nagbili sila ng fully assembly na wala silang dalang sample. So ito yung kanyang pull out na original. So kinuha ko talaga to guys at pinadala ko dito para matingnan ko po yung size niya, no. So ngayon ang nabili nila na fully assembly 2013 dahil yung unit ni Sir is 2013. Yan. So may mga ang fully assembly kasi guys mayroong 2008, 2005 to 13, and then mga 13 to up saka na fully assembly, no. So yan, so dito tayo mag lito sa ano, kasi yung unit is 2013. So sabihin mo bili ka ng fully na 2013, so ibigay sa iyo is 2013 talaga. Pero pagdating dito, pag kinabit mo na, hindi yan magkasya. So magkasya yung pulley saka yung coil, good po yan. Pero pagdating dito sa plate, nya ay maiksi po ito. Yan, so may difference po siya na compare sa stock. Kasi yung stock is, so ito guys, pinutulan na nila kasi kinuha nila para magka spacer dito. Kasi nga maiksi, sobrang dami na ng spacer na nilagay nila. Wala pa ring clearance dito. Yan, so ganito nangyari kaya ito nagbaga, no. So tinanggalan nila dito. So ito yung stock. Ito yung stock na plate. So tinanggalan na nila, no. Hanapin ko lang yung pinutol. So ito yung pinutol nila guys, oh. Yan. So dito yan nakalagay. So pinutol nila dahil ginawa nilang spacer sa loob. Kasi sobrang iksi. Mahaba po itong kanyang stock compare dito sa siyan. So mahaba siya compare dito na maiksi lang, no. Yan. So ito yung box or karton na binili nila, no. So dito nakalagay ay Isuzu D-Max 2013 na fully assembly, no. Ayan. So ngayon nagbili tayo ng bago. So ito yung tama na fully assembly na binili natin. So dito kayo malito guys, yung unit is 2013 pero yung fully na pwede dito sa compressor ay 2007. Yan. Dapat ba ganitong unit, pag magpalit kayo ng fully assembly, dalhin nyo talaga yung sample. Kasi pag wala kayong dala, sabihin nyo lang na 2013, so bigyan kayo ng 2013, so di po mag-fit dito. Kasi nakapit dito sa kanyang compressor ay 2007. Yan, ito 2007 to. Pakita ko lang yung pangalan. Ito guys, oh. Yan, Isuzu D-Max or Altira nga 2007 fully assembly. Yan, so ito yung correct na to guys, tama na to na ano. Okay, so ito mahaba na siya. Yan, pareho na sila sa stock na plate na mahaba rin, no. So naglilipot na to kasi pinutulan nila ng ano, kasi ginawang spacer. Okay, so sana may na gets kayo sa aking mga explain, no. So dapat kung mag DIY tayo, no problem naman para makasave kayo. Pero mas maganda na i-pull out nyo muna yung pulley dito tsaka dalhin kasi para masukatan ng ano. So nagpalit sila guys kasi may play na po itong tatlong rubber. Yan, so pinalitan niya ng maaga. Kaso lang mali yung nakinabit. So
Itong nabili nila na pulley assembly is 2013 to na up na D-Max. Ayan. So okay na guys, bali install na natin para maikabit natin sa unit, no. So yung evaporator natin nalinis na natin at naibalik na. Okay, so symbol ko lang guys para makita ninyo, no. So na guys, na good na. So dapat dito, no, yan dapat mag pre-wheeling siya. So yung clearance niya, no, parang isang ano siya, parang isang spacer ito. Yung kanyang clearance dito sa pagitan sa pulley at saka sa plate, dapat may clearance siya guys. So depende naman o itansya nyo lang basta may clearance siya. Mas maganda mga isang spacer yung ano, di clearance distansya, no. Yan, so wala sang sayad. Yan, diba? So pagkabit natin, no, tinanggal natin yung mga spacer kasi marami yung nilagay nila, no. So ito yung mga spacer na nilagay nila guys, yan. Marami po, no? Para lang habol nila yung clearance ng plate, kaso ayaw talaga kasi sobrang iksi ito. Okay, sana may na-share tayo. Okay, so i-install ko lang to guys para tapos na yung unit. Yun, oh. At ito na guys, nakabit na natin yung compressor, oh. Yan. Ha? So connection na lang din natin. Then start na tayo. Okay, start na tayo guys. Ayan, so good na po yung pulley. So yan, mabuti na lang guys, no, maagapan yung dinala yan dito sa atin. So di pa masyadong damage yung bearing. Kapag na damage, nako, dali yung compressor. Yan, so okay, yan, preo na guys. Okay, so hanggang dito na lang ating video dito sa unit na to. Ayan, sana may na-share tayo guys kahit kunting tips lang, no, sa paggawa ng ating car aircon. So kung bago ka pa lang sa aking channel at nakapanood sa aking mga video, mag-subscribe ka na guys para ma-update ko po kayo sa mga araw-araw natin na ginagawa sa car aircon lang, no. Okay, so yun lang, thank you for watching and God bless po.